Hi, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Si Miss Jen po ulit ito at andito po tayo ulit sa ating tambayan, ang mga kwento ni Miss J. Ayan, isang bagong kwento na naman ang siguradong magpapakilig sa atin ngayon. Pero syempre bago yan ay babati muna tayo sa ating mga avid listeners, no? Ayan, so, kumusta ka naman dyan? Ma'am Bea Noemi Balyaros. Ayan, pa-shout out daw from Iloilo. And also to Ellen Jongay. And to Cecilia Santos. She's from Bulacan daw, Plaridel. Ang story nyo ang naging pampatulog ko, pero minsan, nawawala yung anto kasi gustong marinig yung magandang ending. Minsan, ini-imagine ko na ako yung nasa story po, ma'am. Maganda po talaga at hanga ako sa boses nyo. Kayang-kaya nyo yung iba't ibang character. Wow naman. Maraming salamat po dyan, Ma'am Cecilia. Sana po ay palagi kayong nag-enjoy, no? And also, hi to Raymond Oloroso. Yan, thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Isang kwentong pag-ibig na naman ang ating pagsasaluhan ngayon. At eto nga, ang kwentong pag-ibig ni Theron at ni Yvette. Kaya naman kung kayo ay handa na dyan, aba ay tumutok na. May mga sugat na walang ibang lunas kundi ang yakap ng taong minsang naging dahilan ng sakit. Dahil minsan, ang pusong dumurog sa atin din, ang pusong muling bubuo sa atin. Lahat ng sasabihin ni Doc, kailangan nating sundin, okay? Lola, kaya lumalala yung sakit mo dahil matigas yung ulo mo sa pag-inom ng gamot. Baka sa susunod na pagbalik natin dito sa ospital, hindi na tayo pa uwiin ni Doc. Malambing na saad pa ni Yvette sa kanyang lola habang naghihintay sila na papasukin sa klinik. Nagugutom na ako. Matagal pa ba yan? Mamaya na lang tayong pumasok sa loob. Reklamo pa ng matanda. Hinawakan ni Yvette ang kamay nito na tumanda sa kalyo at puno ng mga kulubot. Pupunta tayo sa mall pagkatapos nito at mamimili tayo ng mga halaman. Gusto mo ba yon? Ay nako, attorney. Umuwi na lang tayo sa bahay. Gusto ko nang magpahinga. Next patient po, saad ng nurse na sumilip sa pinto. Ayan na. Sabi ko sa'yo, umuwi na tayo eh. Lola, saglit lang naman po. Uuwi din tayo kaagad. Bili tayo ng ice cream mamaya, okay? Bahala ka. Ikaw na lang yung pumasok doon. Total, nagmamagaling ka. Napabuntong hininga si Yvette sa kanyang lola. Muling lumabas ang nurse at alam na nito kaagad ang nangyayari. Muli itong pumasok sa loob at tuluyan nang napalabas ang doktor. What's happening here? Tanong ng mga kataga. Ngunit tila may kapangyarihan yon para balutin ng pamilyar na pakiramdam ang puso pa ni Yvette. Theron? Lola is your patient, right? Pag-ignora nito sa gulat niyang reaksyon. Lumuhod si Theron sa harap ni Lola. Magandang umaga la, kumusta? Nagugutom na ako eh. Matagal pa ba to? Eto kasing abogado ko. Pinilit akong pumunta sa ospital. Gusto ko nang umuwi. Naiintindihan ko po la. Pero nandito ka na rin naman po sa ospital. Tara na po sa loob para hindi na masayang yung oras mo. Sige ka, kapag hindi ka pumasok, ang doktor mismo yung pupunta sa bahay mo. Hindi pwede, Doc. Hindi ako nagpapapasok ng kung sino-sino sa bahay namin. Magagalit ang apo kong si Yvette. Napalingon sa kanya si Theron. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Dahil hindi niya namalayang kanina pa siya nakatitig dito. Mabuti naman kung ganon. Tapusin na natin lahat ng ipapagawa ni Doc ngayon para hindi na siya bumisita sa bahay niyo. Hindi makapaniwala si Yvette kung gaano kabilis nakuha ni Theron ang loob ng kanyang lola. Inabot sila ng tanghali sa ospital. Ngunit binilhan ni Theron ng pagkain ang matanda kaya nabawasan ang pagkainip nito. Ngayon, kaharap na ni Yvette ang dating kasintahan upang sabihin nito ang kalagayan ni Lola. Lola Corazon has recently been diagnosed with COPD or chronic obstructive pulmonary disease. She wasn't confined because it's only mild and can be treated at home. But I noticed that there is no improvement after a week with medication. Masyado ring mababa yung oxygen level ni Lola. I suggest na i-confine si Lola for the following days para ma-monitor siya. Given her age,
Mahina rin yung katawan ni Lola at pwede siyang dapuan ng iba pang sakit. I understand po, Doc. Hindi ko lang alam kung paanong ipapaliwanag sa kanya ng maayos. Baka magwala siya dito sa ospital. Napasa po na lang ng noo ang babae. She's also diagnosed with Alzheimer's disease, right? And I noticed her regression. That's common with people with Alzheimer's. Kailangan lang natin i-extend ang pag-unawa natin dahil maging sila ay nahihirapan sa kondisyon nila. Natin? Bakit kailangan pati ikaw? Nangunot ang noo ni Theron. Because I'm her doctor. Oh, nakurot na lang ni Yvette ang sarili sa kanyang katangahan. Anyways, I should have addressed you properly earlier. I don't know you're now an attorney in court. Pilit siyang umiti. Ayos lang. Hindi rin kita na-address ng maayos kanina, Doc. It's too late to say this, but congratulations, Attorney Yvette Zairia Delgado. Thank you. At congratulations din, Dr. Theron Zavian Russo. I've always known that you're gonna be this far. Isa ka na ngayong ganap na doktor. At ako naman isa ng abogado. Natupad natin yung mga pangarap natin kahit na kapalit nun ay ang pagkakalayo. Napatitig sa kanya si Theron. May emosyong dumaan sa mata nito. Nakaagad namang naikubli ng lalaki. I'm gonna prepare Lola's private room. Ako na rin yung bahalang mag-explain sa kanya tungkol sa pananatili niya dito sa ospital. If you want, pwede ka munang umuwi para kumuha ng mga gamit sa bahay niyo. Ako na yung magbabantay sa kanya. Hindi naman gawain ng isang doktor yan. Consider this as your favor for a good friend. Good friend? Yes. Napasimangot si Yvette nang makaalis si Theron. Good friend my ass? May friend ba na nahalikan noon? Nakasamang matulog sa isang kama dati? Ayos lang naman kung good ex. Akala niya naman apektado pa ako. Sinundan ni Yvette ang lalaki papunta sa lola niya. Paano na yung mga halaman ko sa bahay? Wala nang mag-aalaga sa kanila. Hindi pwede. Uuwi na ako. Baka umuwi rin yung apo ko at hanapin ako sa bahay. Bahala ka dyan, Dok. Dinig niyang reklamo ng kanyang lola. Tignan natin kung kakayanin mo yung tigas ng ulo ng lola ngayon. Nakangising saad pa ni Yvette. Tigas nga ng ulo mo nun. Kinaya ko. Sa lola mo pa kaya? Umawang yung labi niya sa sinabi ng binata. Lola, may magbabantay naman ng mga halaman mo sa bahay habang wala ka sa inyo. Diba, attorney? Totoo. Uuwi ako para diligan yun araw-araw. Paano kapag umuwi yung apo kong si Yvette? Sigurado naman akong maiintindihan ni Yvette yon. Nay, mabuting apo si Yvette. Hindi po siya nagagalit kung sakaling umuwi siya nang wala ka. Totoo yung sinasabi mo, Dok. Pero paano mo naman nalaman ang ugali ng apo ko? Kilala mo ba siya? Saglit na napasulyap sa kanya si Theron. Hindi po marunong magalit si Yvette. Nakakasiguro po ako dun. Matapos ang mahabang diskusyon, ay napapunta nila sa private room ang matanda. Masama rin ang loob nito, ngunit nakatulog na sa sobrang pagod. Magre-request sana ako ng 2 personal nurse na magbabantay sa kanya sa umaga at gabi. Hindi ako pwedeng magstay dito buong araw dahil may mga trabaho din ako na kailangan kong asikasuhin. Pero dito pa rin ako uuwi pagkatapos ng trabaho. At madiligan yung mga halaman sa bahay. Mahabang litanya ni Yvette kay Theron. Sure, I'll take note of that. Thank you. At may gusto rin sana akong hingin na favor sa'yo, Doc. What is it? Hindi mahanap ni Yvette ang salitang bibitawan ng magtama ang kanilang mga mata. Pwede ko bang makuha yung number mo? And why is that? Tumaas ang kilay nito na tila ba nagsususpecha. Bakit? May girlfriend ka ba? What if I don't have one? Eh di walang kaso, walang magagalit kaya ibigay mo na sa akin. May ngiti sa labi nito habang nakatingin sa kanya. No? Ano? I said you can't have my number. Pero, that's beyond professional matter, Attorney Yvette. You also know that I have the right to decide whether I want to disclose some personal information. Ha? Ano bang akala mo? Gagawin kitang textmate? Ano pa nga ba? Hindi, asyumero. In case lang na hindi ako makapunta dito, ikaw yung tatawagan ko. At yung favor na sinasabi ko, ay hihilingin ko sanang bisitahin mo si Lola from time to time. If may oras ka, wala pa rin akong tiwala sa ibang nurse dito. Oh, hindi mo kasi kaagad sinabi. Napakamot ito sa batok.
Hindi naman siguro ito yung unang beses na may nag-ask na number mo at galing pa sa patient mo, 'di ba? This isn't the first time, attorney. Pero lahat ng yon, dahil sa iisang rason, it's because they want to date me. Paano ba yan? Wala naman akong plano na i-date ka. You already dated me before, that's why. Muling umawang ang labi niya sa lalaki. The audacity na ipaalala yung relasyon namin nun. Samantalang tinawag niya akong good friend. Pero teka, nilalandi niya ba ako? Imposible. Malandi lang talaga ang personality niya sa lahat. Yvette Zairia, huwag ka nang magpapadala sa mga ganyang pasaring niya. Matanda ka naman ah. Sermon niya sa kanyang sarili. By the way, I'll just get your number to give you updates about Lola's condition. Mamaya-maya rin pupunta na yung nurse na magbabantay kay Lola so you can go home and collect your personal belongings. Okay, here's my calling card. Saglit na nagtama ang kamay nila nang kunin ni Theron ang kapirasong papel. Mabilis na napahiwalay si Yvette nang makaramdam ng pagdaan ng kuryente sa pagitan nila. Napatitig naman sa kanya ang binata. Thank you for this. I have to proceed with my rounds now. Mamayang gabi, babalik ako kay Lola to check and give her medicine. Tila ngayon lang naalala ni Yvette na huminga kung kailan nakaalis na ang lalaki. Pwisit, ngayon mahangin pa rin siya. Wala talagang pinagbago ang mokong na yun. Hinintay lang ni Yvette na dumating ang personal nurse bago umuwi upang maligo at kumuha ng mga gamit. Dinala din niya ang paboritong stuffed toy ng kanyang lola. At yon ang iniregalo sa kanya ni Theron noon. Hindi naman niya siguro lalagyan ng meaning kapag nakita niya to, no? Lagyan niya ng mali siya kapag nakita niyang yakap ko to habang natutulog. Ang kaso, si Lola ang kakadal nito tuwing gabi. Napangisi siya habang naglalakad sa parking lot. Gabi na nang makabalik siya kaya muli niyang naabutan si Theron kasama ang personal nurse. I was waiting for you. Bungad pa nito. Bakit? May nangyari ba? Wala naman. I was just waiting for you to arrive. Bawal ba? Nagising na ba si Lola? Nagising siya saglit kanina, hinahanap ka. Sinong Yvette? Yung apo niya o yung abogado? Of course, her granddaughter. Eme mo. Eunice, you can take a break for an hour. Nandito naman ako kaya ako na munang bahalang magbantay. Okay po, Doc. Ma'am, tawagin niyo lang po ako kapag may kailangan kayo. Nasa cafeteria lang po ako. Paalam ng nurse bago umalis. Pati nurse, kinuhanan mo ng trabaho. Hindi naman mababawasan yung sahod niya kahit na buong oras siya magpahinga. Prenteng sumandal sa sofa ang binata at ginuso yung stuffed toy na dala niya. Eto ba? Para kay Lola to. Palagi niyang katabi sa kwarto kaya naisipan ko na dalhin dito. Para maging komportable na rin siya at isipin niyang nasa bahay lang siya. Really? Okay. Tigilan mo na yung pagngiti mo ng ganyan. Bakit naman? Naiirita ako, parang inaasar mo ko. Sinabi ko na ngang hindi para sa akin yung stuffed toy na yan eh. Okay, kung yan yung sinabi mo. Mas lalo siyang nainis nang pilit nitong itago ang pagngiti. Napairap siya. Imbis na pagtuunan ng pansin ang binata, ay inayos na lang niya ang mga gamit. Aren't you bothered whenever Lola addressed you as her lawyer rather than her granddaughter? Hindi niya inaasahan ang magiging tanong nito. Nung una nasasaktan pa rin ako. Pero nasanay na rin ako. Alam kong hindi na niya ako makikita na isang Yvette na pinalaki at inalagaan niya. I understand that it's because of her psychological condition. But I always wonder kung tatanggapin niya pa rin ako kapag naalala niya ako. At mapagtanto na pinursu ko yung law school. Lahat sa pamilya mo ayaw sa pangarap mo. Tinanguan niya ang lalaki. Binalata ni Yvette ang orange at inabot ang kalahati nun kay Theron. Mag-Charmaine ka muna. Thanks for this. Pero hindi naman ako yung pasyente. Pero kaunti na lang magiging pasyente ka na. Pagod na pagod yung mga mata mo oh. Pero gwapo pa rin. Inirapan niya lang ito. How's your life in law school? Hell, hindi ko ine-expect na magiging mahirap ang lahat sa akin. Hindi pa rin pala sapat na may pinag-aralan akong pumasok. Kailangan pa rin pala na magpakadalubhasa. Ikaw, how's med school? Alam mo naman na bata pa lang ako. Pangarap ko ng maging doktor, diba? My family is very supportive of me. I just only need to ace everything because they funded everything I need. At yun yung pinakamalaking bagay na pinagkaiba natin, Theron. Hindi gusto ng pamilya ko ang maging abogado ko. Dahil na rin sa delikado
At ito yung propesyon ng mga magulang ko bago sila mismo ang mamatay nang wala man lang hustisya na nakukuha. You have everything you needed and I don't have someone to rely on. Kapag nauubos na ako, kapag numinipis na yung laman ng bulsa ko, at kapag napapagod na ako sa pag-aaral, walang ibang tao na handang sumalo sa akin dahil ang nag-iisang tao na kakampi ko ay nagawa ko pang pakawalan para matupad yung pangarap niya. Tahimik na ibinulong ni Yvette sa sarili yon, ngunit batid niyang nabasa ni Theron ang kanyang isip. I have to go. Bukas ng madaling araw, dadaan ulit ako dito. Wala na ako nun. You have work? I have an ongoing case. Tumango ang binata. Binigay ko kay Eunice yung calling card mo. Siya na ang bahalang mag-update sa'yo sa kondisyon ni Lola. As for your favor, bibisita pa rin ako kay Lola every free time. Okay, yung Charmaine mo, hindi mo uubusin? Inilapag na lang kasi ng lalaki ang prutas sa plato. Thanks, but I really have to go. Hindi na siya hinintay na sumagot nito at umalis na. Pabagsak siyang umupo sa sofa. Ang sama talaga ng ugali ng lalaking yun. Inisang subo ni Yvette ang buong prutas, kasama na ang natira ni Theron. Bakit pa kasi nilalagyan ko pa ng meaning yung mga ginagawa niya? Baliw ka rin, Yvette. Natural sa mga doktor na maging ganun ka hands-on sa mga patient nila. Nakakainis pa rin. Ihagis ko sa kanya tong stuffed toy niya eh. Imbis na lunurin yung sarili sa pag-iisip, ay inabala na lang ni Yvette ang kanyang sarili sa kasong hawak. Kinabukasan ay madaling araw pa lang umalis na siya upang dumiretso sa office upang paghandaan ang trial. Good morning, attorney. Nabalitaan ko yung nangyari sa lola mo. Kumusta na siya? Sinong nagbabantay sa kanya ngayon? Good morning din, Caitlin. Stable naman na yung lagay ni lola. Kailangan niya lang talaga ma-admit para ma-monitor yung kondisyon niya. Nag-hire lang ako ng 2 nurse para magpalitan sa pagbabantay sa kanya habang wala ako. At saka the doctor is a good friend of mine. Kaya maaasahan ko siya. Nakangiting sagot niya. Mabuti naman. Pwede ba akong bumisita mamayang gabi? Miss ko na rin si Lola eh. Sure, sabay na tayo mamaya. Nakasimangot nitong ginuso ang mataas na tore ng mga files sa table nito. Mag-overtime ako, attorney. Susunod na lang ako. Sige, I'll just update you about the details. Halos hindi na nakakain ng tanghalian si Yvette sa sunod-sunod na gawaing kailangan ng presensya niya. 10:00 na rin nang makapunta siya sa ospital. Nabuksan niya na ang pinto at akmang papasok na siya nang maabutan si Theron na kausap ang kanyang lola. Alam mo, kapag nakilala mo yung apo ko, bagay na bagay kayo. Pareho kayong sobrang mahal ang mga passion niyo. Ikaw bilang doktor, habang siya naman ay bilang abogado. Yun nga lang, mukhang nakalimutan na ako ng apo ko. Matapos ko kasing sabihin na hindi ko gusto yung pag-aabogado niya. Hindi ko na siya nakita pa. Nagalit yata. Nanigas ang katawan ni Yvette nang marinig ang pahayag ni Lola. Dahil sa Alzheimer's disease nito, ang paniwala ni Lola ay naiba. Iniisip nitong nawala ang Yvette na pinalaki nito. Habang ang Yvette na palagi nitong kasama ay isa lamang kilala niyang abogado. Parang imposible naman pong makalimutan ka ni Yvette, Lola. Mahal na mahal ka po nun. Pero nasaktan ko siya. Ayoko lang naman magaya siya sa mga nangyari sa mga magulang niya. Halos madurog ang puso ng babae nang makita ang hawak ng matanda na litrato niya nung bata pa siya. Sigurado po ako na naiintindihan niya lahat ng sinabi mo. Tulad po ng sinabi ko noon, hindi marunong magtanim ng galit at sama ng loob si Yvette. Mabuting tao po yung babaeng pinalaki mo, Lola. Sana nga. Gusto ko na siyang makita ulit. Miss na miss ko na ang apo ko. Humikbi ang matanda. Tahimik namang nakiramdam ang binata. Pero may isa pa akong itinuturing na apo, Dok. Yung abogado na palagi kong kasama. Kapangalan din ni Yvette yon at mabait ding bata. Bagay na bagay kayo. Isang abogado at isang doktor. Tingin mo magtatagal kami kapag naging kami, Lola? Aba oo naman. Napakabait mong bata at napakamaunawain. Si attorney naman ay medyo matigas ang ulo at ayaw makinig sa akin. Pero mabait din naman. Mahinang tumawa ang binata. Ang ganda ng abogado na yun, ano? Masungit lang minsan. Type mo ba si attorney, Doc? Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Napailing na lang si Yvette. Muli siyang lumabas at kumatok sa pinto upang ipaalam ang presensya niya. Kaagad na natigil sa pag-uusap ang dalawa. Mabutit nandito ka na, attorney. Kanina ka pa hinihintay ni Doc. Anong oras na? Bakit gising ka pala? Ikaw naman, imbis na patulugin, nakipagchismisan ka pa talaga. Sermon niya kay Theron.
Nagpapaantok lang si Lola. Bakit ngayon ka lang? Maraming ginagawa. Kumain ka na, La. Tapos na. Dinalhan ako ng pagkain ni Doc. Ikaw, naghapunan ka na ba, attorney? Gusto ko na lang pong magpahinga. Bukas na ako kakain. Pabagsak niyang hiniga ang sarili sa sofa. Dinig niya ang paglapit ni Theron. Gusto mong kuhanan kita ng pagkain sa baba? Hindi na. Hindi ko rin naman makakain. Inaantok na ako. At least change your clothes. Galing ka pa sa labas. Naligo ako sa office bago pumunta dito. Nagpalit din ako ng damit sa kotse bago pumasok ng ospital. Malinis ako. That's good to know. Are you sure hindi ka kakain? Mamaya baka ikaw naman yung magkasakit niyan. I'm fine. Ang kulit mo, no? Feeling concerned ka. I'm really concerned about you, attorney. Huwag ka nang matigas ang ulo. Doktor ako kaya sumunod ka sa akin. Kakainin mo yung dadalhin kong pagkain sa'yo dito. Hindi na siya nakapagreklamo nang lumabas na ito ng kwarto. Huwag ka nang magprotesta pa. Kanina ka pa hinihintay nun na dumating. Nagkakamali ka, Lola. Ginagawa lang niya ang trabaho niya kaya siya nandito. Magpahinga ka na lang po. Baka mamaya makasama pa sa iyo ang sobrang pagpupuyat. Yung doktor na yun talaga? Huwag mo na siyang pagalitan. Nagmamagandang loob lang naman yung binatang yun. Hindi ka ba natutuwa sa ginagawa niya? Feeling ko type ka nun. Lola naman, para mo naman akong pinapamigay niyan eh. Hay naku, attorney, kung nandito lang talaga ang apo kong si Yvette, siyang irereto ko kay Doc. Huwag ka nang mag-inarte. Wala nang iba pang lalaki na magtitiis sa masungit mong ugali. Natawa na lang siya sa matanda. Oo na po, sige na, humiga ka na ulit. Papanoorin kita hanggang sa makatulog ka. Salamat, attorney. Inaantok na rin ako. Pakisabi kay Doc, magkwentuhan ulit kami bukas ng umaga. Mukhang na-enjoy mo na po yung pagstay nyo dito dahil bagwapo rin yung doktor. Huwag kang masyadong maingay. Pero yun din yung isa sa mga dahilan. Anito at mahinang humagikik. Napailing na lang siya. Hindi naman na nagtagal ay nakatulog na ito. Maya-maya'y dumating na rin si Theron. Bit-bit ang paper bag na nagmula pa sa isang restaurant. Nag-abala ka pa talaga. Sinabi ko nang busog ako eh. Huwag nang maraming kontra. Kainin mo na yan. Magkano yung total bill? It's on me na. Ikaw itong doktor at alam mong hindi healthy yung pagkain sa labas. Anya habang nilalabas isa-isa yung pagkain. Woman, just eat the damn food. Alam ko namang hindi ka kakain ng pagkain from our cafeteria. Kahit nung nasa med school ako, hindi mo ako kayang sabayan na kumain sa loob ng ospital. Bakit may ungkatan ng pass? Ang dami naman ito. Ganito ba ako katakaw sa paningin mo, ha? Sa akin yung isang order dyan. I'm also hungry. Kinuha nito ang pagkain sa kanya at nilagay sa dining table. Hindi na siya nagreklamo at sinabayan nito sa pagkain. Hindi ka na ba uuwi sa inyo sa tuwing day off mo? Nandito ka pa kasi imbis na magpahinga ka na. Wala naman na akong ipapahinga kapag bumiyahe pa ako ng 2 oras pa uwi sa amin. My family also understands the dynamic of my work. Don't you have any penthouse near here? I have one, gift ni Daddy. Pero minsan ko nalang mauwian eh. Palaging kulang ng doktor sa ospital. Talaga? Paano kanyan? Saan ka natutulog? Sa kwarto ng mga pasyente mo? Biro niya ngunit hindi man lang ito ngumiti. Of course not. May sarili akong kwarto sa sleep quarters namin. Oh, kaya naman pala. You, ginabi ka na masyado galing sa work. Kahit ba gabi, nagtatrabaho yung isang abogado. We're never stop working, Doc. Kahit nahihiga na kami sa kama para matulog, gumagana pa rin yung utak namin sa mga kasong hawak. I'm sure din naman ganun kayo. I see. Napaka-passionate mo sa trabaho mo. Because I love my job. You, mahal mo ba yung ginagawa mo ngayon? Yeah. Kahit nakapalit ng mga karanasan ko ngayon, ay ang pagkawala ng babaeng mahal ko. Tapos na akong kumain. Iwan mo na lang lahat dyan pagkatapos. Ako na yung magliligpit. Akmang pupunta si Yvette sa banyo nang hawakan ni Theron ang kamay niya. Bakit umiiwas ka? Nag-uusap pa tayo Busog na ako. Hindi mo pa nga nakakalahati yung pagkain mo. Isa, hindi ko gusto yung pagkain. Kung gusto mo, ikaw na lang yung umubos. Sit down. Kung hindi ka komportable, hindi na lang ako magsasalita. Kumain ka na lang dyan. Ikaw naman kasi yung nagsimula eh. Ginaya lang kita. May sinasabi ka? Wala, ubusin mo na yan. Sinamaan niya ito ng tingin nang ilagay ni Theron sa plato niya ang isang manok. Ano yan? Kumain ka ng mabuti. Ikaw dapat yung kumain ng marami. Mas paguran yung trabaho sa ospital. Ibinalik niya sa lalaki ang manok. Nagkatinginan sila ng lalaki. Naputo lang yun nang biglang bumukas ang pinto. Ay,
May date palang nangyayari dito. Sorry, naging istorbo pa ata ako. Nahihiyang bulong ni Caitlyn. No, come in. Sayang hindi mo naabutan si Lola na gising. Kani-kanina lang gising pa siya eh. Ay, ganun ba? Kagagaling ko lang din sa opisina. OMG! Si Teron ba to? Hey, long time no see. Shucks, ikaw nga! Napatakip sa bibig ang babae. Let me get this. Thank you sa fruits, Caitlyn. Kinuha niya ang isang basket ng prutas. Sa gulat pa rin na babae. Hindi sinabi sa akin ni attorney na ikaw pala yung doktor ni Lola. Nagkabalikan na kayo. Ha? No. Nagkataon lang na dito nila dinala si Lola. Oh, sorry. Mali yata yung tanong ko. Kumusta ka na? Ang tagal natin na hindi nakita simula nung mag-break kayo ng best friend ko. I'm doing good, Caitlyn. I'm working as a physician. That's good to know. Parehas na kayong successful ni Doc. Ikaw din naman. Parehas na kayong abogado. Na-late lang ng saglit. Junior associate pa lang ako. Yun ang big time, senior ko na. Turo ni Caitlyn sa kanya. Yeah, I heard it nga. Eh 'di ba, sobrang habulinan niya nung college. Diyos ko, dumoble ang mga lalaking nanliligaw dyan. Pero kinikip ko yung promise ko na puprotektahan ko siya sa mga lalaki. Good to know. May boyfriend na ba siya? Hoy, kung makapag-usap kayong dalawa parang wala ako dito sa kwarto ah. Doon kayo sa labas. Magising niyo pa si Lola sa ingay niyo eh. Doon daw tayo sa labas, Doc. Okay, let's go. Bye, attorney. Pagchichismisan ka lang namin. Umawang yung labi ni Yvette nang lumabas ang mga to. Kinabukasan, nagpatuloy si Yvette sa pagtatrabaho. Halos araw-araw kung gabihin siya sa opisina. At minsan ay madaling araw na siyang nakakapunta sa ospital. Kampante siya sapagkat mayat-maya yung pag-update ng nurse na kinuha niya. Madilim na ang kwarto ni Lola nang makauwi siya. Pagod na ibinaba niya ang mga gamit at kaagad na naupo sa sofa. Nahilot ng babae ang sentido nang kumirot yun. Sinabi ko nang wag mong sasagarin yung katawan mo. Bakit ba napakakulit mo? Theron? Inilibot ni Yvette ang paningin sa paligid ngunit halos dumoble lang yung paningin niya. Naramdaman na lang niya ang likod ng palad nito sa kanyang leeg. Nilalagnat ka. Nakainom ka na ba ng gamot? Hindi pa. Kakauwi ko nga lang, diba? Let's go. You have to be in a different private room. Baka mahawa mo pa si Lola. Ang arte naman, hindi naman ako lumapit kay Lola. Wag nang matigas yung ulo, Yvette. Wala siyang nagawa ng alalayan sa palabas ni Theron. Saglit lang ay nakahiga na siya sa kama. Drink this medicine. Bawasan mo lahat ng loads mo bukas. At itira mo lang yung kailangan gawin kaagad. Hindi mo dapat inaabuso yung sarili mo, Yvette. Ikaw na lang yung inaasahan ni Lola. Pati ba naman ikaw magkakasakit? Hindi mo inaalala yung mga taong nag-aalala sa'yo. Anong walang ibang aasahan si Lola? Nandyan ka naman. Wala sa sariling saad niya matapos malunok yung gamot. Muli siyang bumalik sa pagkakahiga at niyakap ang isang unan. I can't be present at all times. I still have a lot of things to do. Pero hindi mo naman pababayaan si Lola kapag nawala ako, diba? Of course. Good. Wala akong ibang mapag-iiwanan sa kanya eh. Kaya tatandaan ko yung sinabi mo ah. Mumultuhin talaga kita kapag nawala ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magpahinga ka na lang. Tinaas nito ang kumot sa katawan niya paakyat sa leeg. Ganito ka ba sa lahat ng pasyente mo? Grabing hands-on naman yan, Doc. Feeling ko lahat ng pasyente mo nafo-fall sa'yo. Don't be too dramatic. Sa inyo lang naman ako ni Lola ganito. Anong ganito? Don't act surprised. Ewan ko sa'yo. Minsan pakiramdam ko ikaw yung Theron na minahal ko. Pero madalas, pakiramdam ko ginagawa mo lang to dahil sa trabaho mo. Nakaka-confuse. Pero wala naman akong dahilan para paasahin yung sarili ko. Napapikit niyang saad. Hindi na niya halos maproseso ang mga sinasabi niya. I'm still the Theron you've met before, Yvette. Ikaw lang talaga ang nagbago. Mas lalo kang naging pabaya sa sarili mo. Parehas kayo ng sinasabi ni Lola. Hindi ba pwedeng mahal ko lang yung ginagawa ko kaya gusto kong ibuhos dun lahat ng oras ko? I love myself, but I also love my job. You can still be passionate with your job without jeopardizing your own self, Yvette. Naramdaman niya ang paghaplos nito sa kanyang buhok kaya mas lalo siyang hinatak ng antok. Paano ba yan? May legal mission kami next week sa Sarangani. Gaano katagal? Paano si Lola? 1 linggo kami doon. Inaagawan kasi ng isang private company yung mga lumad. Kailangan nila ng tulong namin. Si Lola, sa'yo ko na muna siya iiwan ah. Kung ayaw mo, aalokin na lang kita ng bayad. Magkano ba yung gusto mo, Theron? You can't buy me, Yvette. Kiss? Hindi ka ba mahilig sa kiss? Pwede bang yun na lang yung bayad ko? Anya na kinatahimik ng lalaki.
Nanatiling nakapikit si Yvette dahil sa sakit ng ulo at katawan. Minsan ay napapapunas pa siya ng laway. Depende. Anong depende? Kung matagal o malalim? Kung may dila o wala? Dinig niya ang mahinang pagtawa ng lalaki. Saka na natin pag-usapan yan kapag nasa tamang katinoan na yung isip mo. Sa ngayon magpahinga ka na muna. Kung ano-ano na yung mga lumalabas sa bibig mo dahil sa taas ng lagnat mo. Ganito talaga ako, may lagnat man o wala. Yeah, pero kaya mong pigilan yung sarili mong bibig at mahiya. Inaantok na talaga ako, Dok. Balikan mo na dun si Lola. Kaya ko nang mag-isa dito sa kwarto. Naramdaman niyang kumuha ito ng upuan at itinabi sa kama niya. Umupo doon ang binata. May nurse na nagbabantay sa lola mo. Huwag mo muna siyang alalahanin. Ang taray ko naman. Doktor pa talaga yung nagbabantay sa akin. Shh, stop talking na. Preserve your energy for tomorrow. Hindi na siya nagsalita. Buong akala ni Theron ay tulog na siya kaya ang lakas ng loob nitong hawakan ng kamay niya. Miss ko na ang lahat sa atin, Theron. Bulong ni Yvette dahilan para matigilan ito. Nagpanggap na lang ulit siyang tulog hanggang sa hataki na siya ng antok. Kinabukasan, nagising siya sa presensya ng nurse sa kwarto. Pasensya na kung nagising kita, ma'am. Ako po pala si Nurse Wena. May kailangan lang po asikasuhin si Doc kaya ako yung pinadala niya para i-check yung kondisyon mo. Paliwanag pa nito. Ganun ba? Anong oras na, nurse? 8:00 na po. Shit! May trial pa ako! Nagmamadali siyang tumayo at tumakbo sa banyo. Ma'am, baka makasama po sa yung pagkilos ka agad. Hintayin po natin yung approval ni Doc. Mamaya na lang kami mag-uusap. Sabihin mo sa kanya. Maiintindihan niya yun. Ipinagpasalamat ni Yvette na umabot siya sa oras ng trial. Your Honor, malinaw sa mga ebidensyang iniharap na paulit-ulit na nakaranas ng pisikal na pananakit ang aking kliyente sa loob ng kanyang sariling tahanan. Madiing saad ni Yvette. Ang tahanan ay dapat isang lugar ng kaligtasan, hindi ng takot. Ngunit sa kasong ito, sa lugar na yon paulit-ulit na naranasang pisikal na masaktan ng kliyente ko. Today, she only asked only for justice. Mukhang pabor sa atin yung naging takbo ng hearing. Bulong ni Caitlin habang palabas sila ng courtroom. Huwag muna tayong magpakampante. Hindi pa tapos yung laban, Caitlin. Asus, nasa iyo na yung beat attorney. Adya-adya lang. Inirapan niya ito at pabulong na sinuway. Attorney, maraming salamat po talaga. Halos maiyak ang kliyente niya nang lumapit ito. Tsaka mo na po ako pasalamatan, Nay. Hindi pa po tayo tapos. Pero dahil sa'yo, pakiramdam ko may naniniwala sa akin. Matagal na kitang pinaniniwalaan. Ang kailangan lang natin ngayon ay mapaniwala din yung korte. May susunod pa pong hearing at may ilan pa po tayong testigo at ebidensyang ihaharap. Ramdam ni Yvette ang sakit ng katawan matapos ang buong araw ng pagtatrabaho. Umuwi na muna siya sa bahay upang diligan ang mga halaman ni Lola. Nasa sasakyan na siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, Attorney Delgado speaking. Nasaan ka na? Who's this? Nagwawala si Lola kanina. We have to give her a shot of sedative. Bumalik ka na dito sa ospital. Theron, anong nangyari? Nasaan na si Lola? She's sleeping in her room. Bumalik ka na sa ospital, Yvette. Hindi ka pa rin tuluyang gumagaling. Ang tigas talaga ng ulo mo. Mamaya mo na ako pagalitan. Papunta na ako dyan. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan. Hindi nagtagal ay nasa kwarto na siya ni Lola. Anong update sa kalagayan ni Lola? Hindi pa ba siya pwedeng makauwi? Sigurado kung stress na siya dito sa sitwasyon niya dito sa ospital. I want to bring her home, Theron. Her body is responding well with the medication. We'll run a few tests after she finished her prescription medicine at saka lang ako magbibigay ng go signal para makauwi si Lola. I'll also ask to our hospital psychiatrist. Kailangan umattend ni Lola ng counseling to assess her mental condition. Lately, nagiging irritable siya palagi and she shows some signs of cognitive dysfunction na hindi naman niya ipinakita nung unang araw niya. Tinanguan lamang niya si Theron. Napatingin siya sa tabi nitong nurse na hindi man lang niya napansin. Titig na titig ito kay Theron habang may hawak na chart. Hindi mo man lang ako hinintay kanina. Umalis ka na kaagad talaga. Nawala na ba yung lagnat mo? Hindi nito hinintay ang pagsagot niya at kinapa ang kanyang leeg. May sinat ka pa. Uminom ka na ba ng gamot? Hindi pa. Nakalimutan ko. Sorry. Napailing naman ito. Kumain ka na. Hindi pa rin. Yvette, ano bang pinagagawa mo sa sarili mo? Inis na bulong nito.
Huwag mo na akong alalahanin. Mag-focus ka na lang kay Lola. Stop being hard-headed then. Magpagaling ka kaagad. Nang hindi na ako nag-aalala ng ganito ngayon sa'yo. Dinig ni Yvette ang pagsinghap ng nurse na kasama ni Theron. Napatingin naman ng binata sa nurse. Mauna ka na muna sa baba, Nurse Keisha. Okay po, Doc. Hindi ka nag-iingat sa actions mo. Baka mamaya ano pang isipin ng nurse at ipagkalat niya pa dito sa ospital. I don't care. You should just mind your own self and stop bothering about what other people might think. Kaya ka nagkakasakit eh. Lumabas ito saglit. Pagbalik ay may dala na itong pagkain at gamot. Thank you. Hindi mo naman obligasyon na alagaan ako pero ginagawa mo pa rin. Eat this. Inumin mo yung 2 tableta ng gamot pagkatapos. And this, ilagay mo lang to sa noo mo. Ako nang magpapalit niyan mamaya pagkatapos. Isinampal nito ang cool fever sa kanyang noo. Aray ko ilang beses na akong nagsusorry kanina, galit ka pa din. Hindi mawawala yung galit ko hanggat hindi ka gumagaling. Sige na, I still have a lot of patients outside. Paglabas ko, dapat ubos na yung pagkain mo at nainom mo na yung gamot. Kinurot nito ang pisngi niya bago umalis. Sinunod niya ang lahat ng payo nito. Nagpalit siya ng damit bago nahiga sa sofa kung saan nakalatag na roon ang kumot at unan niya. Pinilit ni Yvette na gumaling kaagad sapagkat may legal mission pa siyang pupuntahan. Si Caitlin ang pinakiusapan niyang bumisita ng madalas sa kanyang lola dahil kahit papano ay close na ang dalawa. Maging si Theron at mga nurses sa ospital. May susunod daw ng mga doktor dito. Volunteer din para sa medical mission. Saad ng kapwa-abogado ni Yvette na si Attorney Reyes. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Sinubukan ko rin na makapag-ugnayan sa healthcare center nila dito kanina at nakita ko nga na wala silang maayos na facilities. And limited lang din yung mga services na ibinibigay sa mga lumad. Sana lang ay marami silang dala na equipment at medicines para makapag-conduct sila ng malawakang medical mission. Sure ako na marami silang dala, attorney. Nanggaling sa mayamang pamilyang isang doktor na pupunta. Really? Sino naman? Hindi ko maalala yung pangalan pero isa siyang Ruso daw. Sigurado ka? Oo naman. Legit yung source ko, attorney. Maiwan na muna kita dito Kakausapin ko lang yung pinuno nila. Naghanda kasi sila ng matutuluyan natin. Baka may bakante pa para sa mga magme-medical mission. Napasapo na lang ng noo si Yvette. Hindi kaya si Theron? 2 lang naman silang doktor sa pamilya nila eh. Pero imposible. Hindi siya pwedeng mag-leave sa trabaho ng basta-basta. Nakumpirma ni Yvette ang kanyang hinala nang dumating si Theron kasama ang 2 pang babae. Nakangiti na ito kaagad sa kanya. Hello, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Bakit hindi mo sinabing pupunta ka rin pala dito? It's a surprise, Yvette. Hindi na surprise kung sasabihin ko pa sa'yo. Pinayagan ka? Nakipag-swap ako ng shift nung 1 linggo. Kaya kalma lang at saka nagpaalam din ako kay Lola. May naiwan din na doktor sa kanya kaya wag ka nang mag-alala, okay? Hindi naman ako nag-aalala. Sige, sabi mo eh. Anong ginamit niyo papunta dito? Private jet ni Tito. Nahirapan lang kaming maghanap ng lalapagan. Mabuti na lang at may bakanteng resort malapit dito. Kumain ka na ba? Not yet. Gutom na nga ako eh. May pagkain ka ba dyan? Hinainan nila kami ng pagkain kanina. Tawagan mo yung 2 mong kasamahan. Baka nagugutom na sila. Hindi na, hayaan mo na sila. Napakasama mo, no? Gusto kitang masolo kahit saglit. Umawang yung labi niya sa sinabi nito. Pumasok ang lalaki sa kubo kaya kahit namumula ang mukha sa hiya, ay sinundan niya ito. Hoy! Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ano ulit yun? Nilagnat ka lang, naging bingi ka na kaagad. Huwag mo na ulit sasabihin yun Hindi yun magandang joke. Sinipa niya ang kahoy na kinauupuan nito. Oh, bakit nagwawala ka na? Hindi ka kasi nakakatuwa. Hindi ko naman sinabi yon para matuwa ka. Unless kinilig ka. Ang kapal. Sumunod ka lang ata dito para asarin ako eh. Parang gano'n na nga. Aray! Magaling ka na nga. Nang hahampas ka na eh. Wisit ka talaga. Pumunta rin ako dito dahil may gusto akong sabihin na good news sa'yo. Pero wag na lang. Ang sama-sama ng pagtrato mo sa akin eh. Ano yun? Ano nga yun, Theron? Maging mabait ka na muna sa akin bago ko sabihin. Pinanood niya itong simutin ang pansit sa plato. Nginitian siya nito bago lumabas ng kubo. Kinabukasan, maaga silang gumising lahat upang umpisahan ang pagbibigay ng serbisyo.
Inisa-isa nila Yvette ang bawat tahanan ng mga lumad at kinolekta ang mahahalagang impormasyon mula dito. Sila Thero naman ay nagsimulang magbigay ng libreng check-up at consultation. Ang aga mong matulog. Kasama natin sina Dr. Theron sa kubo kagabi. Hinahanap ka pa nga eh. Bulong ni Attorney Reyes. Napatingin siya kay Theron na ngayon ay kausap ang isang batang babae na halatang takot sa presensya ng lalaki. Napagod ako sa biyahe, pasensya na. Nililigawan ka ba ni Doc? Ano? Hindi ah. Pero sa bagay, parang imposible naman na magkaroon kayo ng interaction. Baka isa sa dalawang babaeng kasama niya yung girlfriend niya. Parang may gusto kasi sila kay Doc eh. Tignan mo. Grabe kung makangiti tsaka makatitig. Hindi sila bagay. Sinabi ko lang naman yung nakikita ko. Bakit parang nagagalit ka? Bumalik ka na nga sa kubo at kausapin mo yung pinuno nila Attorney Reyes. Ipaintindi mo sa kanilang proseso ng kaso. Okay, hindi ka galit sa akin, Attorney Delgado. Hindi naman ako ganito magalit, Attorney. Fine, sorry. Mukhang nagselos ka yata eh. Ayaw pa kasing umamin na type niya si Doc. Natatawang anito sabay takbo papasok sa kubo. Napailing na lang siya. Nilapitan ni Yvette si Theron. Nag-angat ng tingin ang lalaki sa kanya. Ngunit ang atensyon ng babae ay nasa bata. Hello baby girl, ako si Ate Yvette. Ilang taon ka na? 5 po. Huwag kang matakot sa akin, lalo na kay Doc, kasi mababait naman kami. Mukha lang nakakatakot si Doc pero gagamutin ka niyan. Patingin nga ng sugat mo. Naku, kailangan nga nating magamot yan. Masakit ba? Opo, kapag naglalakad po ko, masakit. Kaya dapat magtiwala tayo kay Doc na magagamot niya yan, okay? Secret lang natin to pero may superpower si Doc. Kaya niyang pagalingin at hindi masakit. Promise. Talaga po? Masakit po kasi kapag nilalanggas ni nanay eh. Totoo, baby girl. Kaya susundin natin lahat ng sasabihin ni Doc, okay? May price ka sa akin mamaya. Sa'yo ko ibibigay yung pinakamalaking chicken. Sobra naman sa kabaitan si attorney. Pero wala tayong chicken wala sa budget. Sigaw ng kasamahan niyang abogado. Meron, magpapadala ng additional food yung dad ko. Pagsingit ni Theron, nagtama ang tingin nila ni Yvette at hindi man lang itinago ni Theron na kanina pa siya nakatitig sa dalaga. Narinig mo yun baby girl? May fried chicken daw. Mamaya, iaabot ko sa'yo ang pinakamalaking chicken. Dahil kay Yvette ay naging madali para kay Theron na asikasuhin ang mga batang pasyente. Tanghalian na nang tumigil siya. At dumating na ang sinasabing pagkain ni Theron. Ikaw nag-order ng lahat ng yan hindi yung daddy mo. Bulong niya sa lalaki. Is there any difference? Malamang. Nasa iyo yung credits. I don't care about that. Bukas dadating yung mga donations nila daddy. Can you help us pack and distribute them? Of course. In exchange, ako naman yung tutulong sa inyo na makipag-usap sa mga tao. Hindi na kailangan. Mas marami pa rin kami. Mag-focus ka dito sa mga pasyente mo. Napatitig sa kanya ang lalaki. Kaya naman pala natin, no? Ang alin? We can coexist. Ikaw, bilang abogado, at ako naman bilang doktor. I couldn't understand why we had to give up our relationship 5 years ago. Seryoso ka ba? Ngayon pa talaga natin pag-uusapan ng tungkol dyan? Then we can talk about this tonight. Nagulat siya nang kuhanin ni Theron ng kamay niya at halikan yun. Nagtilian ang mga batang nakakita kaya napatingin sa kanya ang lahat ng kasamahan niya. Anong pakulo na naman yan, Theron? Huwag ka munang matutulog ng maaga mamaya, okay? Bahala ka sa buhay mo. Yvette, kahit ilang minuto lang mamaya. Fine, huwag ka nang makulit. Nakangiti itong pinisil ang pisngi niya. Ang cute-cute mo talaga. Doc, girlfriend mo po ba si ate? Matinis na tanong ng isang bata. Hindi pa po. Hindi niya pa po ako sinasagot eh. Nakangising sagot ni Theron. Naghiyawan ng mga kasamahan nila, maliban sa 2 babae na katrabaho ni Theron. Bakit? Hindi ka po ba mahal ni ate? Mahal ako niyan. 5 taon nang patay na patay sa akin yan. Huy, baliw ka ba? Mamaya maniwala sa'yo mga yan eh. Ate, sagutin mo na po si Doc. Parang mahal ka naman po niya eh. Kayong mga bata kayo Ang liliit nyo pa may mga ganyan na kayong nalalaman. Ubusin nyo na lang yung mga pagkain nyo. Mamaya lumamig pa yan. Sus, trentahin na kasi kaya masyadong nagpapakipot. Shut up, Attorney Reyes.
Inirapan ni Yvette si Theron na ngayon ay malaki ang pagkakangiti sa kanya. Buong araw ay hindi siya nito tinatantanan para lang masigurado na tuloy ang usapan nila mamayang gabi. Nasa tabing ilog si Doc. Diyan lang sa baba malapit. Sumunod ka na lang sa kanya pagkatapos mo sa lahat ng gawain, saad ni Attorney Reyes sa kanya. Tabing ilog? Bakit doon? Abay malay mo, attorney. Basta mag-iingat lang kayo maraming mga bata sa paligid. Ang laswa mo naman, attorney. Ano? Nagsasabi lang ako, attorney. Mag-iingat ka kay Doc. Sigaw ka lang kapag may ginawang mali. Hindi naman ako sasaktan ni Theron. Ayun, naka first name basis na pala. O siya sige, ako nang bahala dito. Humayo ka at magparami. Inambahan niya ng palo si Attorney Reyes bago tinahak ang daan papunta sa tabing ilog. Naabutan niya doon si Theron na malayo ang tingin at tila malalim ang iniisip. Tahimik siyang tumabi sa binata. Ramdam niya na ngayon ang tingin ng lalaki. Nagtataka ka siguro noon dahil hindi mo nakilala si Lola nung tayo pa, no? Yeah, kaya kahit na nakita ko nakaapelido mo yung patient ko that day, hindi ako naghinalang kamag-anak mo siya. I've never met someone from your family aside from your uncle and aunties. Dito ko lang naman kinuha si Lola sa kanila nung magkaroon ako ng trabaho at makapasok sa law school. Lola didn't like it at first. Ayaw niya ring maging pabigat sa akin. Samantalang ako yung pabigat sa kanya nung bata pa ako. She loves you so much. I know. I love her too, Theron. Kahit kaming dalawa na lang, kontento na ako na kaming dalawa na lang yung magkasama. Hindi ako pwedeng dumagdag? Ano? Sayang. Gusto pa naman ako ni Lola na maging manugang. Botong-boto sa'yo yun kahit na hindi alam yung past natin, no? Wala namang magulang na may ayaw sa akin, Yvette. Lahat sila gusto ako maging manugang. Yabang. Tumawa ito. I was just telling the truth. Saglit silang natahimik. Pinaglaruan ni Yvette ang mga daliri bago nagpakawala ng mabigat na buntong hininga. Gusto ko lang humingi ng tawad sa nangyari 5 years ago. Hindi ako nag-isip ng tama. Basta ko na lang tinapos yung relasyon natin without even asking your permission. I was so blinded by my pride and jealousy that time. Pride because I want to do everything by myself. Kasi noong mga oras na yun, nakita ko na napapabayaan mo na yung pag-aaral mo sa med school. Kakatulong sa akin na matustusan yung college tuition ko. And jealous kasi alam ko na kayang-kaya mo lahat. Madali na lang sa'yo kasi mayaman kayo. Pakiramdam ko ako na lang yung nagpapabigat sa buhay mo nun. Pero ikaw din yung rason kung bakit pinagsisikapan kong magawa ang lahat, Yvette. Mahina ngunit puno ng sakit na anito. I know I have everything I need. Nanggaling ako sa mayaman at kilalang pamilya. Kaya hindi na problema ang pera. Pero hindi lang naman yun yung kailangan ko sa mga oras na yun, Yvette. I also needed you. Kasi wala namang saysayang lahat ng ginagawa ko kung ikaw mismo yung mawawala sa akin. I'm sorry, Theron. Shh, don't be sorry. I was also so immature that time. Hindi ko man lang naisip na nahihirapan ka rin sa mga oras na yon. You may be a successful person now, pero alam ko kung gaano kahirap para sa ang lahat ng pinagdadaanan mo. I'm so proud of you, Yvette. You made it even though I'm not by your side. And I'm also proud of you, Theron. Alam ko kung gaano mo ka gusto maging isang doktor. Sigurado ko na ipinagmamalaki ka ng pamilya mo. Your family too. I bet they tried contacting you after passing the bar exam. Totoo, biglang dumami yung kamag-anak namin ni Lola. Nagkatinginan sila at sabay na natawa. Naramdaman ni Yvette ang pasimpleng paggalaw ni Theron sa tabi niya dahilan para magdikit ang balat ng braso nila. Maya-maya'y nakaakbay na ang braso nito sa kanyang balikat. We'll talk again pagka-uwi natin sa Maynila. Pwede ba tayong kumain sa labas pagkatapos nun? Hindi pa pwede. Gusto kong mag-focus sa pagbabantay kay Lola pagbalik. Tsaka na lang kapag magaling na siya. Di isama natin siya. What do you mean? Sincero itong ngumiti. I talked to Dr. Marquez earlier. Maayos yung result ni Lola sa lahat ng tests. Kaya pwede na siyang i-discharge this week. Tuloy-tuloy nga lang yung medications niya at kailangan mag-follow up sa akin sa ospital para ma-monitor ko. Sa akin mo siya dadalhin, okay? Okay. Huwag mong pababayaan si Lola, I promise, Yvette. Gagawin ko ang lahat para kay Lola. Gusto mo, dun pa ako sa bahay niyo tumira para ma-monitor ko siya araw-araw eh. Talaga? Pwede yun? Yeah. Sa isang kwarto nga lang tayo.
Bakit sa kwarto ko pa? Bakante naman yung kulungan ng aso namin sa bahay. Sumimangot naman ito kaya natawa na lang siya. Naging magaan para kina Yvette at Theron ang mga trabaho sa sumunod na araw. Nang makabalik sila sa Maynila, ay kasabay noon ang paglabas ni Lola sa ospital. Ang mga halaman ko! Namiss ko kayong lahat! Naaalagaan ba kayo ng maayos habang wala ako? Bakit parang nalanta itong si Kalachuchi ko? Kawawa naman kayo! Mukhang nangulila rin kayo sa akin. Saad ni Lola sa kanyang mga tanim. Buti pa yung halaman na miss. Bulong pa ni Yvette. Abay na miss ko rin naman kayo ni Doc. Masyado lang kayong mautak. Trabaho ra yung dahilan ng pag-alis. Bakit magkasama kayo? Tanong mo dito kay Doc La. Bakit ako yung inaaway mo? Siya itong sumunod na lang sa akin bigla eh. Diba ang sabi mo, Lola? In order to win a woman's heart is to follow them wherever they go. Yun lang naman yung sinunod ko, Lola eh. Yung payo mo. Hay nako. Siguraduhin nyo lang na walang nabuo ng mga araw na wala kayo ha. Lola, grabe ka naman. Trabaho yung pinunta namin dun. Kaagad na protesta pa ni Yvette. She's right la. Imposibleng may mabuo. Wala namang naganap kahit na malamig dun sa kubo. Pinalo niya ito. Sige, gatungan mo pa. Why? Wala naman talagang nangyari. Unless nanghihinayang ka. Muli niya itong pinaghampas ngunit panay lang ng tawa ang lalaki. Lola, pumasok ka na sa kwarto mo. Kami na po ni Theron ang bahalang mag-ayos ng mga gamit mo. Magpahinga ka ng mabuti ha. Bakante ang buong linggo ko para matutukan kita. Huwag ka nang matigas ang ulo. Akala mo talaga, siya'y hindi matigas yung ulo, di ba Dok? Totoo Lola, parehas lang naman kayo eh. Saad ni Theron at inalalayan ito papasok sa kwarto. Napailing na lang ang babae. Matapos maayos ang mga inuwing gamit ay hinatak siya ni Theron. Napaupo siya sa hita nito habang ang lalaki ay nasa sofa. Finally, I can hug you now. May duty ka pa mamayang gabi, diba? Matulog ka kaya na muna saglit. Hinaplos ni Yvette ang buhok ng lalaki. Hindi na. Baka mamaya isipin ni Lola na sinasamantala ko kayo dito. Wala kayong kasamang lalaki. Baliw, kilala ka naman niya eh. Sige na, Theron. Para makabawi ka ng tulog kahit papano. Fine, dito na lang ako sa sofa. Sure ka? Doon sa kwarto ko, ayaw mo ba? Woman, are you trying to test my self-control? Matutulog nga lang. Okay, tulog lang. Sabi mo yan. Hindi ko gusto yung ngiting yan, Theron. Sisipain talaga kita palabas kapag may ginawa kang kalokohan, ha? What? Wala pa naman akong ginagawa. Anong wala pa? May plano ka pa talaga, ha? Tinawanan lang siya nito. Hinatak niya si Theron papasok sa kwarto niya at pinahiga sa kama. Hindi naman nagpatalo ang lalaki at hinatak din siya pahiga. Don't think of anything, Yvette. Nagawa kong kontrolin yung sarili ko noon kahit na nakita na kitang walang pang-itaas eh. I can control myself better now. Bakit kailangan mo pang ipaalala yon ha? Why? We're consenting adults now. We also made out a lot of times before. At ngayon mo pa talaga gustong pag-usapan ng lahat ng yan ha? Honestly, I want to kiss you right now. Pero nasa kabilang kwarto lang si Lola. What? Kiss lang naman. Bakit kailangan pang pumaibabaw? Bulong ni Yvette. Promise, kiss lang. Natatawang anito at pinagdikit ang labi nila. Sinabayan ni Yvette ang bawat paggalaw at paggalugod ng labi at dila nito sa kanya. Kiss pero ilang minuto? Sinungaling ka, Dok. Hinihingal na anya. I want more. Tama na, mamaya magtuloy-tuloy na eh. So what? Bakit? Gusto mo talaga? Yvette, I waited for 5 years for this. Totoo? Wala kang ibang babae na dinate? Wala naman ako ibang babae na nagustuhan bukod sa'yo. May dala ka ba? Dalang what? You know, the protection. Ngumisi ang lalaki. Wala naman akong balak na gumamit ng protection sa'yo. So bakit ako magdadala? Pinalo niya ang braso nito. Ayoko pang mabuntis. Hindi naman kita bubuntisin. So paano, ha? I'll pull it out. Mahina at mabagal na anito. Basta pagdating sa ganyan, ang dami mong kalokohan, no? Bumungis-ngis ito at isinubsob ang mukha sa leeg niya. I was just kidding. Maglalagay na muna ako ng sing-sing sa daliri mo bago pa natin magawa yun, baby. Huwag pa muna ngayon, okay? Mag-focus na muna tayo kay Lola. Of course, baby. I also have to introduce you to my family. Pero hindi kita mamadaliin.
It's for you to decide. Anyways, hindi ko nga alam kung girlfriend na ba kita ngayon eh. Ayoko nang magpakipot. Pakiramdam ko na sayang yung 5 years na hindi tayo magkasama, Theron. Me too. Gusto ko na lang magpakatotoo sa feelings ko sa'yo, baby. I want to keep what we have right now. I-enjoy na muna natin yung moment at wag madaliin ang lahat. We now have a lifetime to be with each other. Wala nang bibitaw. Wala nang bibitaw. Desididong anya at hinalikan ang ulo nito. Dumaan ang maraming araw at pakiramdam ni Yvette ay mas lalong gumaan ang buhay niya ngayon. Nakasama niya na si Theron sa lahat. Sa ika-2 linggo ng relasyon nila, bumisita ang buong pamilya nila sa bahay. Pagpasensyahan niyo na po kung medyo maliit lang yung bahay. Ayaw po kasing iwan ni Lola yung bahay na to kaya hindi kami makalipat sa pinagawa kong bahay para sa kanya. Nahihiyang saad pa ni Yvette sa mga Russo. Nako, ayos lang. Mas maliit pa nga dito yung bahay na tinitirhan namin noon. 'Di ba Kuya Dante? Cesar's right. Yvette Zairia. Alam kong pinaghandaan niyo ang pagdating namin. Maraming salamat, Iha. Pumarito na kayo sa kusina, Yvette. Lalamig na tong mga niluto ko. Sigaw pa ni Lola. Tara na po sa loob. Huwag kang kabahan. Hindi naman sila mangangain. Natatawang bulong pa ni Theron. Hindi pa nagsasalita yung mommy mo. Pakiramdam ko galit siya sa akin. She's not mad at you, baby. Tahimik lang talaga si mommy kahit pa noon pa man, diba? Hindi na naalis ang kaba sa dibdib ni Yvette. Kahit na nang magsettle na ang lahat sa table. Kain lang ng kain. Marami pang natira sa kusina. Huwag niyong tipirin yung sarili niyo, saad ni Lola. Nakangiti ang matanda sa magkakapatid na Russo. Masaya ako na nagkabalikan si Yvette at ang nag-iisang anak namin, Lola. Ngayon hindi ko na inaalala kung papagurin ba ni Theron ng sarili niya sa trabaho o magpapagutom. Kasi nandito na po kayo ni Yvette para alagaan siya. Nakangiting saad ni Thalassa. Parang anak ko na rin si Doc. Siya ang nag-aalaga sa akin kapag wala si attorney, kaya aalagaan ko rin siya hanggat malakas pa ako. Sana malapit lang sa amin yung bahay niyo, Lola. Ang sarap-sarap ng luto mo. Parang gusto kitang kuhanin bilang chef sa bahay. Pahayag pa ni Fabio. Totoo. Pakiramdam ko kaya pa ni Lola eh. Ilang taon ka na po ba, Lola? 28? Parang magkapatid lang kayo ni Yvette eh. Biro pa ni Cesar. Maraming manliligaw yan si Lola nung nasa ospital. May mga bumibisita sa private room niya. Nakatawang kwento pa ni Theron. Totoo ba? Bakit di ko alam yan? Taas kilay na tanong niya. Si Doc talaga. Secret lang natin yun, 'di ba? Ikaw, Lola, ah. Mamaya magulat na lang ako may boyfriend ka na. Hindi pwede. Dadaan na muna sila sa akin, okay? Nagtawanan ang lahat sa sinabi ni Yvette. Matapos kumain, ay ipinagpahinga na nila si Lola sa kwarto. Napuno naman ng mga Russo ang buong sala nila. I want to be honest with you, Yvette. Nagalit talaga ako nung umuwi si Theron sa bahay pagkatapos niyong maghiwalay. Ilang araw kasi siyang halos wala sa sarili noon at napapabayaan na niya yung pag-aaral niya. Pahayag ni Thalassa na ikinatahimik ng lahat, maging siya. I'm sorry po, tita. Don't be sorry, Iha. Yun ang una kong naramdaman kasi nag-iisa naming anak si Theron. Pero mali ko din kasi hindi ko naisip na pati ikaw nasaktan sa nangyari. At tignan mo naman ang naging resulta ng desisyon nyo ngayon. Pareho na kayong successful. You may have got separated 5 years ago, but you grew apart. Walang nasayang na pagkakataon kasi ginamit nyo ang panahon na yon para ma-establish ang mga sarili nyo. And I couldn't be more proud. Hindi niya napigilan na yakapin ng ginang. Malaki naman ang ngiti ni Theron habang nakatingin sa 2 babaeng mahalaga sa kanyang buhay. Lumipas ang mga araw at pakiramdam ni Yvette, mas lalong gumaan ang lahat dahil sa presensya ni Theron. Sa 3 taon ng relasyon nila, nagbakasyon sila sa Palawan. Ngunit bago yon, hinatid naman nila si Lola sa pamilya ni Theron. Mukhang mahihirapan na naman tayo na kuhanin si Lola sa bahay niyo pagkatapos ng bakasyon natin. Palaging tuwang-tuwa sa mga pamangkin mo eh. Hinahanapan na nga rin ako ng anak. Nakatawang saad pa ni Yvette. Magkahawak kamay silang naglalakad sa tabing dagat. Mas lalong matutuwa si Lola kapag sa atin mismo nang galing yung apo niya. Ngumisi nang nakakaloko si Theron. Totoo, gusto kong maranasan ni Lola na palakihin yung mga apo niya. Medyo humihina na rin siya at lumalala na yung Alzheimer's niya eh. Totoo? Gusto mo nang magkaanak? Pakakasalan mo muna ako, Theron.
Hindi mo ako pwedeng anakan hanggat walang singsing sa kamay ko, remember? Oo nga. Pero sabi mo kasi nun ayaw mo pa. That was 3 years ago. Oh, pero pwede naman nating simulan mamaya yung paggawa ng baby number 1 habang nagpaplano sa kasal. Ikaw ang bahala. Basta kailangan maikasal na muna ako bago mabuntis. I can make it happen, baby. Nakalimutan mo na ba na doktor yung boyfriend mo? Marami akong kilala na nurse at doktor na maagang nabuntis at nakabuntis. Wala sa propesyon yan, Theron. Nasa galing mag-control ng sarili. That's my number 1 skill, baby. Kung wala akong control sa sarili ko, malamang nasa pangatlong pagbubuntis ka na ngayon. Ang galing mo talagang mag-isip ng mga ganyang kalokohan, ano? Komportable lang talaga sa presensya mo, baby. Hinalikan siya nito. Tumigil siya nang makitang palubog na ang araw. Let's make the wedding happen next year, baby. Sure, we can make it possible. You don't want me to have a surprise wedding proposal? Subukan mo lang talaga gawin sa akin yan. Wala kang babaeng hihintayin sa altar. Natawa naman ito. My baby doesn't change. Ayaw pa rin ng big surprises. Hindi naman na natin kailangan yun. Ako, sigurado na ako na ikaw yung pakakasalan ko. Ikaw, sigurado ka na ba sa akin? 8 years na akong sigurado na ikaw yung mapapangasawa ko, Yvette. Sa 5 years nating pagkakahiwalay, walang iba? Kahit na sumubok naman landi sa'yo? Maraming sumubok man landi sa akin, baby. Pero ni isa sa kanila walang nagtagumpay. Bakit naman? Napakadaming babaeng mas maganda kaysa sa akin. I doubt that. Bukod sa inyo ni Mommy, wala nang ibang magandang babae para sa akin. Sus, ang galing mo talagang mambola. Totoo naman yung sinasabi ko. My cousins tried setting up a blind date for me before pero lahat ng yun nag-fail. You know why? Bakit? Kasi hinahanap kita sa kanila. Pero nag-iisa ka lang, Yvette. I realized na kung hindi ikaw, wag na lang. It's either you or no one. Ang corny mo. You're blushing. Kinikilig ka, no? Hindi, asumero ka lang. Humiwalay siya dito at sinalubong ang alon ng dagat. Sumunod naman sa kanya ang lalaki. The attorney Yvette Zairia Delgado is blushing. Babaeng-babae ka na ngayon, ah. Hindi nga sabi, ang kulit mo, ah. Sinabuyan niya ito ng tubig. Gumanti naman ang lalaki at hindi niya inaasahan na papasok sa ilong niya ang tubig. Sorry, baby. Halika dito, suminga ka. Ano ba? Kadiri ka! Bakit? Ikakasal na tayo next year. Hindi ka na dapat mahiya. Sige na, harap ka na. Hindi naman ako mandidiri. Isinga mo na lang yung pumasok na tubig, baby. Theron! Inis na sigaw niya nang mas lalong kinatawa ng lalaki. Sasabunutan niya sana ito ngunit kaagad na tumakbo ang binata. Parang batang naghabulan sila sa tabing dagat. Wala silang sinayang na oras dahil pagbalik sa Maynila ay inasikaso na nila ang kasal. Gusto ni Yvette na simple lang pero isa yon sa mga tinutulan ni Theron. Hindi mo na nga ako pinayagan na mabigyan ka ng engranding proposal. Pati ba naman sa kasal gusto mo tipirin kita? Grabe ka na, baby. Kinakabahan si Elon Musk sa'yo. Baka malagpasan mo yung yaman niya. Biro pa ni Theron habang hinihintay ang magiging designer ng damit nila. Isang araw lang naman kasi yun. Itabi na lang natin yung pera para sa savings ng mga magiging anak natin. Nagtabi na ako para dyan. Sa ngayon, mag-focus na lang muna tayo sa atin, okay? Wala pa yung mga anak natin, baby. Busy pa sila lumalangoy-langoy. Pinisil niya ang pisngi nito. Anong gagawin ko? Halos ikaw lang yung gumagastos ng lahat. Kasal ko rin naman to. Alam mo kung anong dapat mong gawin? Prepare yourself, baby. Kasi pagkatapos ng kasal natin, akin ka na. At hindi na kita ibabalik kay Lola. 8 years ago na akong handa. Anong preparation pa ba yung gusto mong gawin ko? Aba, marunong ka na rin bumabanat ngayon, ah. Nagmalaki siyang umisi. Matapos ang isang taong preparation, naganap ang kasal nila sa isang malaking simbahan. Hindi maipaliwanag ni Yvette ang sayang nararamdaman ng araw na yon sapagkat nagawa siyang ilakad ng kanyang lola sa altar. Masaya silang nagsama sa iisang bubong at syempre, kasama pa rin si Lola. Baby, bilisan mo nga! Kanina pa naghihintay yung mga anak natin na masundukin ng Mommy Thalassa. Pati si Lola, bilis na! Sigaw ni Yvette mula sa sala. Mahuhuli na tayo! Wait lang, baby, malapit na ako matapos! Sagot pa ni Theron. Pumasok si Yvette sa kusina at napahawak sa noo. Ano yan? Bakit apron lang yung suot mo pang itaas? Baliw ka ba, baby? Kita mong nagluluto ako. Nililinaw ko lang. Malay ko bang baka ginawa mo ng gym clothes yung apron?
Ano to? At bakit hugis puso yung lahat ng hotdog? Para romantic. Romantic? Ang corny mo, 5 taon na tayong kasal. At 5 taon na rin kitang mahal. Napailing si Yvette pero hindi napigilan ang ngiti. Ang corny mo talaga. Pero gwapo. Natawa silang dalawa. Makalipas ang ilang minuto, nasa loob na sila ng sasakyan upang sunduin ang 2 anak pati si Lola. Baby, mahinang tawag ni Theron. Masaya ka ba? Anong klaseng tanong naman yan? Gusto ko lang marinig. Ngumiti siya. Masaya ako. Gaano kasaya? Yung tipong kahit nakakalat yung medyas mo sa bahay, mahal pa rin kita. Grabe, tunay na pag-ibig nga. At ikaw? Hinawakan ni Theron ng kamay niya. Masaya din ako. Gaano kasaya? Yung tipong kahit nananalo ka sa bawat argumento natin, ikaw pa rin yung pipiliin ko. Natural. Abogada ako eh. Hindi ka man lang nagpakumbaba ah. Hindi yun kasama sa vows ko, no? Tumawa si Theron at pinisil ang kanyang kamay habang ang mata ay nasa kalsada. Alam mo dati, akala ko mahirap yung buhay may asawa. Bakit? Kasi pareho tayong matigas ang ulo. Totoo naman. Pero mali pala ako. Bakit? Dahil sa bawat araw na kasama kita, mas gumagaan ang lahat. Sandaling natahimik si Yvette bago siya sumandal sa balikat nito. Baby? Oh. Kung mabubuhay ulit ako ng 1 beses, or 100 beses, ikaw pa rin yung pipiliin ko. Talaga? Oo. Kahit makulit ako? Oo. Kahit maingay ako? Oo. Kahit gwapo ako? Lalo na kung matatahimik ka. Napahalakhak si Theron bago siya hinalikan sa noo. Sa ilalim ng gintong liwanag ng dapit hapon, magkahawak kamay silang tinahak ang kalsada upang sunduin ang mga miyembro ng kanilang tahanan. Isang tahanang binuo ng pagmamahalan, tawanan at walang sawang pagpili sa isa't isa. At sa puso nilang dalawa, alam nilang ito pa lamang ang simula ng kanilang masayang magpakailanman. At dito na nga po nagtatapos ang nakakakilig na kwentong pag-ibig ni Theron at ni Yvette. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.